Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Oy, midweek tayo ngayon ha. Miyerkules, June 25, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Israel at Iran nagtuturoan na lumamag sa ceasefire. House Prosecution Panel tiwala na matutuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Resolusyon ni Senator Robin Padilla para i-repatriate ng dating Pangulong Duterte hindi tinanggap ng Senado. Kampanya ng Pangulong BBM sa Drug-Free Philippines suportado ng liderato ng Kamara. Davao Oriental, niyog-niyog ng 6.3 magnitude na lindol pero offshore. 2 milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas mula China nasabat naman sa Misamis Oriental. LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang magiging bagyong bising sa susunod na 24 oras. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa na natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang mga DZRH News FM sa detalye ng ating mga balita. Malaki ang tsansa na maging isang bagyo ang low pressure area o sama ng panahon na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa susunod na 24 oras, natawagin ito sa pangalang bising. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ang naturang LPA sa layong 445 kilometers, kanluran ng Dagupan City, Pangasinan. Sa ngayon, ang southwest monsoon o hamagat pa rin ang makaka-apekto sa lagyan ng panahon sa western section ng Southern Luzon, kabilang ang Bataan, Zambales, Palawan at Occidental Mindoro. Ang nasabing mga lugar ay makararanas na malakas na buhos ng ulan, posibleng may resulta sa flash floods at landslides. Samantala, asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Epekto naman ito ng localized thunderstorms. Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Davao Oriental kahapon. Sa tala ng Pibok, tectonic ang origin ng naturang pagyanig, may lalim na 34 kilometers. Ang ebisentro ng lindol ay nasa layong 341 kilometers, hilagang silangan ng Baganga, Davao Oriental. Ilan sa mga lugar na nakaranas ng intensity 3 na pagyanig ay ang Bislig City, Tarragona at Boston. Intensity 2 naman sa Lingig, Banganga, San Isidro, Mati City, Manay, Glan, Tagum City, Davao City, Santa Cruz at gayon din sa Tulunan, North Cotabato yan. Intensity 1 naman ang naramdaman sa Marobo, Tagbina, Governor Generoso, Katiil, Digo City at sa bayan ng Mlang. Nasabat ng Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture sa tulong ng Bureau of Customs ang 25 metriko tonelada ng iligal na inangkat na sariwang pulang sibuyas mula China sa Mindanao International Container Terminal sa Misamis Oriental. Batay sa report na sinimitahin ni BPI Director Glenn Gerald Panganiban at mula po sa tanggapan ni Arnold de la Cruz, Officer in Charge ng Region 10 Plant Quarantine Service, ang shipment ay nakakonsign sa Lantix Consumer Goods Training, isang kumpanyang nakabase naman sa Binondo, Maynila. Dumating ang kargamento noon pang May 26, ideklarang naglalaman ng iba't ibang frozen na produkto tulad ng egg noodles, croissant dough, pizza dough, buns at spring roll. Ganman, bilang aksyon sa natanggap na impormasyon, hiniling ng BPI Plant Quarantine Service sa Cagayan de Oro BOC, pigilan ang paglabas ng container para sa dagdag na inspeksyon. Gumawa ng physical examination noong June 11 at doon natuklasan na ang shipment ay naglalaman pala ng pulang sibuyas, hindi mga produktong nakalista sa manifesto. Batay sa pagtaya, ang halaga ng puslit na sibuyas ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso.
Binagyan din ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. hindi nag-issue ang Department of Agriculture ng anumang sanitary at phytosanitary import permits para sa shipment ng pulang sibuyas mula China. Magandang umaga, Pilipinas! Akala siguro nitong mga smuggler na ito uubra yung kanilang mga palusot, ano ha? Sumabog, nagliyab ang isang power bank habang nasa inspection table pa lamang ng Roas Airport sa Capiz. Sa ulat, kumislap ang power bank habang sinusuri ang bagahe ng isang pasahero na papuntang Maynila. Ginamitan pa ng fire extinguisher ang power bank pero sumabog dahilan para magkalasog-lasog at nag-iwan ng itim na abo sa sahig. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, wala namang nasaktan sa naturang insidente at lumalabas na sobra sa itinakdang 160 kilowatt o 160 watt-hour allowable capacity ang naturang power bank. Depensa naman ng pasahero, pinayagan siyang dalhin sa flight ang power bank mula Maynila patungong Capiz. Nadakip ang 2 sa 7 suspect na nasa likod ng pamamaslang sa isang empleyado ng Kamara de Representantes. Ito yung si Direktor Mauricio Pulhin noong June 15. Ayon sa PNP spokesperson na si Brigadier General Jean Pajardo, na aresto sa magkahiwalay na operasyon ng 2 suspect, isang alias Balong at alias Jason sa Caloocan at Quezon City. Sinabi ni Pajardo, inamin ni alias Balong sa kanyang extrajudicial confession na kinontak sila ng isang mag-live-in partner para ipapatay ang biktima dahil sa personal na galit sa halagang 30,000 pesos. Lumilitaw na plano umanong kasuhan ng estafa ng biktimang si Pulhin ang mga mastermind sa krimen kaya't ito'y ipinatumba. Lumalabas din na tumayong middleman si alias Balong habang si alias Jason naman ang nagsilbing lookout sa naturang pamamaslang. Matatanda ang binaril si Pulhin sa clubhouse sa isang subdivision sa Quezon City habang ipinagdiriwang ang 7th birthday ng kanyang anak. Magandang umaga, Pilipinas! Pinag-aaralan na ang paghati ng bicycle lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ayon kay Victor Namba ng MMDA Traffic Management o Traffic Enforcement Group, hahatiin ang bike lane para sa kasalukuyang lapad nito na 5 metro, ilalaan ang kalahati para naman sa motorcycle taxi at delivery rider. Iginit ni Nunez, bagamat na bukas sila sa naturang suwestyon, dapat muna itong ikonsulta sa Quezon City LGU at sa Department of Transportation. Program is a project po of the OTR. Hindi po namin yan pwedeng pagdesisyonan lamang. Kailangan rin namin makonsulta at makuha ang opinion at desisyon ng local government unit ng Quezon City kasi po ang Commonwealth is within the Quezon City government at may mga proyekto rin ho ang local government ng Quezon City along Commonwealth. Magandang umaga, Pilipinas! 14 minuto makalipas ang alas 4, pinatawag na ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng SUV na nabistong 307 times, 307 beses na illegal na dumaan sa EDSA busway simula pa noong 2022. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, naglabas na rin sila ng show cause order bilang tugon sa hiling ni MMD Chairman Don Artes na imbestigahan ang paulit-ulit na paglabag. Pansamantala na rin inilagay sa alarm status ang sasakyan upang mapigilan ang anumang transaksyon habang isinasagawa ang investigasyon. Bukod sa mahigit 300 ulit na pagdaan sa EDSA busway, nabatid rin ng LTO na 14 na beses na rin itong lumabag sa batas trapiko mula nang ipatupad ang no contact apprehension policy habang huli itong nakapagparehistro noon pang August 2022. Nahaharap ngayon ang driver nito ng improper person to operate motor vehicle habang ang may-ari naman ay sinampahan na ng kaso kaugnay ng compulsory registration of motor vehicle. Hindi binanggit ko anong pangalan ng talagang pasaway, ha?
Ilang pulis ang ang sangkot sa pagkawala ng 34 na sabungero. Ito naman ang panibagong ibinunyag ni alias Totoy, isa sa mga suspect sa pagkawala ng mga sabungero. Kabilang sa mga pulis at security guard ng sabungan sa 30 pinangalanan ni Totoy sa kanyang affidavit at may-ari ng lugar sa Taal Lake kung saan ibinaon umano ang labi ng mga biktima. Sa laysay nito, pinakitaan siya ng video noon at sa isang panaisdaan sa Talisay, Batangas, ibinaon ang labi ng mga sabungero. Kwento pa nito dahil sa banta sa kanyang buhay at posible siyang matunton, nagpalipat-lipat siya ng lugar. Una nang sinabi ng Department of Justice na isa sa ilalim na sa Witness Protection Program ang witness na si Totoy. Magandang umaga, Pilipinas! Patay sa sunog ang 2 batang edad 24 nang iwanan sila ng kanilang mga magulang sa kanilang bahay sa Misamis Occidental para lamang makapaghanap buhay. Sa ulat, ikinandado ng mga magulang ang mga bata sa kanilang loob ng kanilang bahay habang wala sila para daw may seguridad na hindi ito makalabas. Pero sa kasamaang palad, ito naging mitya ng kapakamakan ng magkapatid ng masunog ang kanilang bahay. Ayon kay Power Officer 1 June BJ Villacorta, ng Sinakaban Fire Station, nakitang magkayakap ang magkapatid na tila pinoprotektahan ng nakatatandang kapatid ang mas batang biktima. Sa ulat din ng Bureau of Fire Protection, magkakalayo kasi ang bahay sa lugar kaya't hindi rin kaagad nakapag-responde ang mga kapitbahay ng pamilya. Inaalampansan ng sunog kasabay ng payo ni Villacorta sa publiko na huwag iiwanan ang mga bata sa bahay at tiyaking walang pagmumulan ng sunog. Isang malaking vintage bomb sa halip na kamote ang nahukay ng isang magsasaka sa barangay Taktak, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sa ulat ng Santa Fe Police Station, nahukay ito habang inaayos ng magsasaka ang irigasyon ng kanyang bukid. Sa pagsusuri, halos 500 kilo ang bigat ng vintage bomb. Pinaniniwala ang ginamit noong pangpanahon ng World War II. Agad namang nadala sa ligtas na lugar ang naturang bomba sa tulong ng pinagsanib na puwersa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at PNP, ganyan ng PNP Explosive Ordnance Unit. Natagpuan mula sa pangangalaga ng isang pamilya sa probinsya ng Antique ang posibleng pinakamatandang watawat sa Pilipinas. Ito ay nagkakaedad na ng 127 years. Ayon sa dating Antique Provincial Board member at historian na si Errol Santalian, ang watawat ay kasalukuyang nasa pag-aari ng pamilya ni 2nd Lieutenant Roberto Abilion, isa sa mga revolusyonaryo sa Visayas noong panahon ng revolusyon at digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa National Historical Commission of the Philippines at Antique Provincial Board para maipreserba at maideklara ito bilang national treasure at mahalaga sa kasaysayan ng nasabing bandila. Ayon pa kay Santinian, itinaas ang watapat sa Libertad Antique noong pang 1898. Sa panahon ng isang strategic mission na pinamumunuan ni Pulion, naglalayong mabawi ang kontrol ng Panay Island mula sa puwersa ng mga Espanyol. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pamunuan naman ng Westmincom, minatasan ang pamunuan ng Joint Task Force Central na sampahan ng kaso ang CPP-NPA-NDF dahil sa pangre-recruit naman ang mga minors na isasabak sa gera kontra militar. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Direktang inatasan ni Westmincom Commander Lieutenant General Antonio Navarrete ang pamunuan ng Joint Task Force Central led by Major General Donald Gumiran na sampahan ng kaso ang CPP-NPA-NDF kaugnay sa pangre-recruit ng mga menor de edad at sinasabak sa gera kontra militar. Hangad ng Westmincom Commander na mapanagot sa batas ang mga responsable. Ang kautusan ay nag-ugat kaugnay sa nanakip na 2 sugatang katutubong minors na kabilang sa grupo ng mga komunista na nakaengkwentro ng tropa ng 37th IB led by Lieutenant Colonel Christopher Capuyan sa bahagi ng Sitio Muagan, Barangay Dato Ito Andong, Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang 2 minors na kinilalang sina Digbay, 16 years old, at Mario, 17, ay iniwan ng kanilang mga kasamahan na nagkanya-kanyang takas.
Kasalukuyang ginagamot sa Kamsyongko Hospital ang 2 kabataan na may mga tama sa panga at spinal. Ayon kay Lieutenant General Naparrete, ang paggamit ng child warrior sa isang malaking paglabag sa international humanitarian law at ang recruitment sa mga indigenous people para sa armed struggle ay hindi umano may tuturing na makatao. Isa umano itong harap-harapang panlilinlang na ang layunin ay ang sirain ang mga community ng mga katutubo sa mga kabundukan, lalo na sa mga kabataang katutubo na nababaliwala ang mga karapatang mag-aral at mamuhay sa kapaligirang mapayapa. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Sukran, June. Magandang umaga, Pilipinas! 421, isinalaysay ng isang residente sa Tondo, Maynila kung paano siya natulungan ng Malasakit Center na isinusulong ni Senator Bongo para malampasan ang dinaranas na medical crisis ng kanyang pamilya. Kinasasangkutan ito ng kanyang bayaw noong panghuling bahagi ng 2022. Ikinuwento ni Melissa Cruz Mercado, 58 years old, kung paano inatake sa puso ang kanyang bayaw matapos na magdiwang ng Pasko habang ito'y nasa Isabela. Dinala ito sa ospital kung saan na-coma ito at nanatiling nasa ICU sa loob ng halos 3 buwan. Dahil sa tumataas na bayarin sa ospital, dumulog ang pamilya sa Malasakit Center. At itong tumulong sa kanila para mabayaran ang buong halaga ng pagpapagamot na malaking tulong sa pamilya. Ang Malasakit Center ay one-stop shop na naglalayong suportahan ang mga mahihirap na mga pasyente sa pagbabawas ng kanilang mga gastusin sa ospital sa pinakamaliit na posibleng halaga. Si Senator Bongo ang siyang chairman ng Senate Committee on Health at itinuturing na Health Reform Crusader ang pangunahing may akda at sponsor ng Republic Act 11463 o ang Malasakit Centers Act of 2019. Upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan din ang mga malalaro laban dito, inilunsad ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado ba, lehitimo ba ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update din ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa mapanlinlang na mga mapagsamantalang gaming operators habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala din ni Chairman Tenco maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Magandang umaga, Pilipinas! 24 makalipas ang alas 4, magandang umaga po sa ating mga suki dyan po sa Papua New Guinea. DCPO naglunsad ng fitness campaign para sa mga overweight na mga pulis. Hindi lang malalaking bilbil, kundi talagang malulusog. Detalye ng balita mula kay June Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, June. Payong buntag usab, Kuyang Angel, inilunsad ng Davao City Police Office o DCPO ang fitness campaign para sa mga overweight na pulis bilang tugon sa utos ng Philippine National Police na higpitan ang papapatupad ng physical fitness standards. Ayon kay DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero Tuazon sa press briefing, nalayo ng programa na mapabuti ang kalusugan ng mga pulis sa pamamagitan ng regular na physical na aktibidad tulad ng volleyball, basketball at zumba, isang beses o 2 beses kada linggo. Prioridad sa programa ang mga pulis na nagpas at tinakdang timbang at kasalukuyang mahigpit na minomonitor. May listahan na rin ang DCPO sa mga personel na kailangang sumailalim sa programa. Pinigyan din ni Tuazon na mahalaga ang physical fitness sa pagiging epektibong alagad ng batas at hindi dapat maging hadlang ang edad o natural na pagdagdag ng timbang sa pagtupad ng tungkulin. Matatandaan na nagbabala si PNP Chief General Nicolas Torre III na ang mga pulis na bigo makamit ang fitness standards sa loob ng 1 taon ay maaaring masibak sa serbisyo. Ayon sa batas, hindi dapat lumagpas ng 5 kilo sa standard weight ng isang pulis batay sa kanyang taas, edad at kasarian. Nilinaw din ng DCPO na ang mga may valid medical conditions ay maaaring ilipat sa administrative duties o sumailalim sa disability discharge. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter.
Oy mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay talian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw tumoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Quezon, sa mga taga Kinapawan City, Santa Maria Laguna at iba't ibang pampanig pa ng Pilipinas. May nga aga sa Kuturan sa Negros. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa South Korea, sa Hong Kong, sa Japan, sa Taipei, Taiwan. At magandang umaga kay Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang agarang pagsunog ng saku-sakong iligal na droga na nalambat sa karagatan ng Luzon. Tinatayang nasa 9 bilyong piso ang kabuang halaga ng nasamat na mahigit 1.3 tons ng shabu sa karagatan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Iginit ng Pangulong BBM dadalhin ang naturang mga kontrabando sa Kapas Tarlac para sunugin. What we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. Samantala, nais din ng Pangulong Bongbong Marcos na ipagpatuloy ang bloodless anti-illegal drug campaign. Itarget ang malalaking mga sindikato maging ang mga maliliit na involved sa kalakalan ng droga. Sinabi pa ng Pangulo, kumbinsido siyang epektibo ang bagong konsepto ng drug war o ng war on drugs ng pamahalaan. Iginit ng Pangulo, mahalagang matutukan ang bentahan ng pinagbabawal na gamot sa mga lansangan para mapawi din ang pangamba ng publiko sa kanilang kaligtasan. We must continue with the war against drugs, but we keep it in a peaceful, we do it in a peaceful way. It has been described as a bloodless war on drugs, and that is what we are aiming for. But nonetheless, despite the fact that we do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Muling ipinahayag naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara de Representantes sa pinigting na kampanya ng administrasyon laban sa illegal drugs. Ayon kay Speaker Romualdez, ang laban sa pinagbabawal na gamot ay mahalaga para sa kinabukasan, seguridad at moral na direksyon ng bansa. Binigyan din ni Speaker Romualdez na ito'y isang paraan para tuluyang tumatag hindi lamang ang ekonomiya kundi ang pangkalahatang direksyon sa kinabukasan ng bansa. Nauna rito agad na pinag-utos ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagsira sa methamphetamine hydrochloride na nakuha ng mga mangingisdang palutang-lutang sa dagat sakop ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan. Nagkakahalaga ng halos 8.9 billion pesos. Pinuri naman ni Speaker Romualdez ang mabilis, bukas, alinsunod sa batas na aksyon ng Pangulo. Inararawan ito bilang bold and humane strategy that restores public trust while sending a clear message to drug syndicates that their days are numbered. Pinuri rin niya ang Pangulong Marcos sa pamumuno sa kampanya kontra illegal drugs na nakasandig sa koordinasyon, intelligence-driven operations at pakikihalok ng komunidad at binigyan diin na ang karaniwang mangingisda ang naging unang remisponde sa paghuli o dito sa pinakahuling nasabat na mga illegal drugs. Maganda umaga, Pilipinas! Tila naudlot naman ang napagkasundoang pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng Iran at ng Israel. Ito'y makarang akusahan ng Israel ang Iran na muli nitong nagkasa ng missile strike mahigit 2 oras mula nang itinakdang magsisimula sana ang ceasefire. Bonsod ito'y pinag-utos ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang muling pag-atake sa Iran dahil sa may tuturing anyang violation sa ceasefire deal ang ginawang missile attack ng Iran. Bagamat narinig ang pagsabog sa hilagang bahagi ng Israel, nanindigan naman ng Iran na hindi sila nagpakawala ng missile sa nasabing bansa. Bago ito, kinumpirma naman ni US President Donald Trump sa kanyang social media account na nagkaroon na nga ng pansamantalang ceasefire agreement ang dalawang panig. Maganda umaga, Pilipinas! Bumuo na ng Fact-Finding Investigation Committee ang Department of Agriculture para matukoy kung naipatutupad bang maayos sa 3 rehiyon ang Hog Repopulation Program ng ahensya.
Sa inilabas na Special Order 903 ni Agriculture Secretary Francisco Tularol Jr., ang nasabing komite ang tutukoy sa lahat ng mga detalye at sitwasyon kaugnay ng resulta ng audit na isinagawa ng DA Internal Audit Service. Pangungunahan ito ni na DA Assistant Secretary for Swine and Poultry Michael De Hoya Garcia kasama si DA Legal Service Director Willie Ann Angsi. Sakop ng audit ang pagtukoy kung epektibo ba ang implementasyon ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program para sa Ilocos, Central Luzon, Calabar Zone mula 2021 hanggang 2023. Ang INSPIRE flagship program ng nakalipas na liderato ng DA naglalayong buhay ng domestic hog industry na naapektuhan naman ng matindi ng African Swine Fever. Binigyan ng ahensya ang komite ng hanggang Hulyo para magsumite ng resulta ng pagsusuri at rekomendasyon hinggil sa nasabing programa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Huwag nyo ikatuwiran yung biglang bubuhos ang ulan. Bantayan lang. Kunoto ka ba kapag makapit, madigit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on tense at chocolate, mud and sample cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay naglalaba gamit ang Pride detergent, ito ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 12,000 pesos. Ano kaya itong ating mahiwagang tunog? Posible namang hindi ito makilala ng ating mga suki. Ano ha? Lalong-lalo ng mga pogi. Yung miyembro ng pambansang organisasyon ng mga gwapong inaapi. Pagkatapos nyo maglaba, ginagamit nyo rin dito Basta ang inyong masagot ha. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha. 12,000 12,000 ang nag-iintay ng premyo ng mahiwagang tunog. Magandang umaga, Pilipinas! Binata sa Katarman ng abuso ng menor de edad, arestado. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Arestado naman sa lalawigan ang 20 taong gulang na binata dahil sa pag-aabuso nito sa isang minor de edad. Ayon sa report ng PNP Katarman, sinampahan ng kaso ang nasabing akusado sa paglabag sa Republic Act 7610 o ang batas para sa espesyal na proteksyon ng mga bata laban sa pag-aabuso, eksploitasyon at diskriminasyon. Agad naman itong naarisan ng mga tauhan ng Katarman Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel John Ryan Ducio, Acting Chief of Police, katuwang 8 Offered Maneuver Company ng Regional Mobile First Battalion sa isang operasyon na naganap sa Barangay UEP Zone 1, Katarman Norte, Samar. Ayon sa report ng PNP Katarman, kinilala na sabing akusado na si Lone, residente ito ng Barangay Victory Selvino Lubos. Inaristo na sabing wanted sa bisa ng warrant of arrest na nilabas sa Regional Trial Court ng Branch 19H Judicial Region, Katarman Norte, Samar. Ang sabing kaso ay may inirekomendang piyasa na nagkakalaga ng 120,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan nito. Matapos maaristo, dinala ang akusado sa Katarman Municipal Police Station para sa kakulang dokumentasyon bago naman ito i-turnover sa korte na naglabas ng warrant of arrest. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan, 435. Sa mga may lakad dyan, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang
Sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Naghain ng resolusyon si Senator Robin Hood Padilla para naman sa repatriation ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands. Sa naturang resolusyon ay ginito Padilla na walang sinumang Pilipino partikular na ang nagsilbi sa publiko sa loob ng 34 na taon ang nararapat na iditine, litisin sa isang banyagang hukuman dahil sa krimeng nagawa sa Pilipinas. Hinimok ng senador ang pamahalaan, huwag pauuwiin sa Pilipinas o agad na pauwiin sa Pilipinas ang dating Pangulo at dito ituloy ang investigasyon hinggil sa kanyang anti-illegal drugs campaign. Hirit pa ni Padilla kung hindi niya i-repatriate ang dating Pangulo, maaari ng pahintulutan na lamang ito na ma-release interimly o magkaroon ng interim release mula sa International Criminal Court. Inihain ni Padilla ang nasabing resolusyon noong Panglunes ng hapon, ngunit tinanggahan din ng Bills and Index Section ng Senado dahil nag-adjourn na ang 19th Congress. Kaugnay nito, balak naman ng senador na muli itong ihain sa pagbubukas ng 20th Congress sa June 30. Nakabalik na ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang personal na biyahe sa Australia. Ayon sa Office of the Vice President, 1:10 ng hapon kahapon nang dumating ang Vice Presidente sakay ng Philippine Airlines Flight PR210. Magugalitan dumalo si VP Inday sa Free Duterte Now Rally sa Melbourne. Samantala, nakatagda naman dumalo si VP Inday ngayong araw sa 2025 Kasarilyaan, ang annual Pride Reception ng San Fernando, Pampanga. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte ang ika-4 na impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Sa ipinasang answer ad coetam ng kampo ni VP Inday Sara sa impeachment court, iginit nito ang naturang reklamo ay labag sa 1-year ban sa multiple impeachment proceedings laban sa iisang opisyal batay naman sa isinasaad ng saligang batas. Hinimok ng Vice Presidente ang Korte Suprema mag-issue na ng temporary restraining order para pigilan ng Kamara, gayon din ang Senado na ituloy ang paglilitis at pag-aksyon sa kanyang impeachment case. Paliwanag naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol, ang isinamiting ad quatelam ng kampo ni VP Inday Sara ay nangangahulugang kinikustyon nito ang jurisdiksyon ng Korte sa isang kaso. Walang legal na taktika o hakbang na makapipigil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon naman sa tagapagsalita ng House Prosecution Panel na si Attorney Antonio Odi Bukoy. Kasabay ito ng pahayag na kumpiyansa ang abogado na hindi pagbibigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ni Duterte na ibasura na ang articles of impeachment. Sa kanyang answer ad coetam na isinamite sa Senate Impeachment Court, iginiit ni VP Inday dapat ibasura ang reklamo sa 3 dahilan. Umano'y paglabag sa 1-year bar rule, ang sinasabing kawalan ng bisa ng articles of impeachment sa harap ng korte at ang depekto sa proseso base naman sa Senate Rule 1013. Sinabi naman ni Attorney Bukoy, wala sa mga argumentong ito ang sasapat para ibasura ang kaso ng walang paglilitis. Sinabi pa ni Attorney Bukoy, naniniwala rin ang kanilang panel na ang husgado ng impeachment court ay gagawin kung anong wasto. Tungkol naman sa alegasyon ni VP Inday na walang bisa reklamo dahil sa 1-year bar rule, iginiit ni Bukoy na batay sa konstitusyon at sa mga desisyon ng Korte Suprema, ang isang impeachment complaint ay tinuturing na initiated lamang kapag ito'y nai-refer na sa House Committee on Justice. Walang sapat at hindi, ito rin pala yun. Samantala, isang malaking tagumpay naman para sa karaniwang Pilipino ang panibagong pagpapalawak ng mga benepisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Sinabi ito ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasunod na naging hakbang ng PhilHealth na palawakin nga mga benepisyong pinagkakaloob nito sa mga miyembro na nangangailangan ng serbisyong medikal. Matagal nang isinulong ni Romualdez sa mga reforma para sa pambansang sistemang pangkalusugan upang matugunan ang tunay na pangangailangan ng mga pasyente at ng kanilang pamilya. Anya, mga bagong benepisyo ng PhilHealth ay tugon sa matagal ng hinaing na inilapit ng mababang kapulungan sa mga pagdinig, konsultasyon at pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder. Isa sa unang tinutukan ay ang tulong para sa mga pasyenteng nagdadialysis
Mula sa dating 90 sessions sa isang taon, ginawa na itong 156 sessions para matugunan ang 3 gamutan kada linggo. Itinaas din ang bayad ng kada session mula 2,600 ginawa ng 6,350. Kaya ang kabuang tulong sa isang taon ay aabot ng halos 1 milyong piso. Maganda umaga, Pilipinas! 41 na makalipas sa alas 4. O ba si Dennis Padilla, no comment sa pahayag ni Claudine Barreto na mas malapit ito sa kanya kaysa sa kanyang sariling kapatid. Detalye ng balita mula kay Morley Lino. Morley? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Dennis Padilla. Lamang mariing tumanggi siya na siya ay makipag-usap sa atin kaugnay sa ginawang pag-iyak at pag-amin nitong si Claudine Barreto na mas malapit umano ang puso ni Claudine Barreto sa kanya kumpara sa kapatid niyang si Marjorie Barreto. Well, ayaw nga magbigay pahayag nitong si Dennis, lalo pa nang itanong natin sa kanya kung ano ang kanyang reaksyon nang napahagulgol itong si Claudine sa pagsasabing pati ang kanyang pamilya ay kinalalaban na siya, na kung saan ay sinasabing napapraning, hanggang ngayon nagdadrugs, ay ayaw magsalita ni Dennis Padilla. Ayon kay Dennis, mas makabubuting manahimik siya kaysa magsalita sa kung ano man ang nalalaman niya. Dahil una tigit sa lahat, mas gusto raw niyang tahimik na buhay at ayaw niya nang magulo pa uli at maging negatibo ang dating niya sa mga tao. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Asya, sige, para walang negatibo, mag-tsokolate tayo, ha? Doon sa mga pabalik ng Pilipinas, mga seafarers natin, yung pong mga OFW na pabalik ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate, ha? Meron po tayong locally made, locally produced na tangerine chocolate. Yan po yung produkto ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ulitin natin, ha? 0919-095-5935. Dyan po ninyo pwedeng maitanong at makapag-order ng tangerine chocolate. Ayon nga po Dr. Helen Tan, meron po itong mahigit 10 variants ang tangerine chocolate na i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph at anyari sa ating RHTV. Magandang umaga sa mga taga-RHTV natin, ha. Ang tangerine chocolate ay 100% gawang lokal but taste and looks global. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Pabibilisin pa ng Department of Education ang mga itinutulak nitong reforma para sa pagsasaayos ng edukasyon sa bansa. Personal na binisita ng Pangulong Bongbong Marcos kasama si Education Secretary Sani Angara ang ilan sa mga paaralan para alamin ang kalagayan ng mga ito at makumusta din siyempre ang mga guro at mga estudyante. Ilan sa reforma ang tinututukan ng DepEd ay ang pagkakamit ng kuryente at internet sa mga eskwelahan, partikular na sa mga last mile school. Ganyan din ang pagtatayo ng bagong gusali at alternative learning system community learning center. Kabilang din dito ang bagong lunsad na Class Plus Zero Clinics for Learners, Access to School Health Services na naglalayong mabigyan ng direktang akses sa serbisyong medikal ang mga guro at mga mag-aaral. Tiniyag din ni Angara na sa kabila ng inobasyong ito ay kinikilala pa rin ng DepEd ang iba pang hamon sa sektor ng edukasyon gaya ng overcrowding at kakulangan ng mga classroom. Maganda umaga, Pilipinas! 22 anyos na binata patay matapos namang pagsasaksaki ng kanyang kaibigan sa Benmalay, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy? Masantos siya kabasan, Kuyang Angel.
Patay ang biktima na kinilalang si Stevenson Rosario, 22 anyos binata, residente ng barangay Ambotil, Calasiao, Pangasinan, matapos itong pagsasaksakin ng suspek na 23 anyos na binata na residente ng barangay Parayaw, Binmali, Pangasinan. Ayon kay Binmali OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Christy Santos, dinalaw ng biktima ang suspek na kanyang kaibigan dahil sa umano ay may sakit ito, at pagdating ng biktima sa bahay ng suspek, nagkwentuhan pa umano sila, saka nagtungo sa kusina ang suspek. At pagbalik ay may hawak ng kutsilyo at pinagsasaksak na ang biktima na noon ay abala sa pagsiselfone. Nagdamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Stevenson, na agad namang nadala sa paggamutan, subalit hindi na umabot ng buhay. Nakakaranas umano ang suspek ng labis na depresyon at nawawala ito sa sarili, na ngayon nasa kustodiya ng Binmali Police Station na mahigpit na pinababantayan ni Lieutenant Colonel Lopez dahil sa nangangagat umano ito pag sinusumpong. Nasampahan na ito ng kasong murder sa Provincial Prosecutor's Office sa bayan ng Lingayen, habang ang mga labi ng biktima ay nakaburol na sa kanilang tahanan. Ito si Freddy Pardo Aristarte, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 46 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras naman para tayo po'y mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactostream plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostream plasma. Kaya naman napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, na-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Kaya nga po, sabi ho ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para ma-achieve natin ang mga benepisyo po ng ultabayo. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, lalong-lalo na dun sa mga hirap maka-achieve ng magandang tulog, abay makipag-ugnayan po kayo sa 0917-110-6580 para malabanan ang puyat, pagod at stress. Alam nyo yung puyat kuminsan, sabi nga nila, lalong-lalo na sa mga medyo nagkakaedad na, nagdudulot din po ng impotence. Ayan, kaya kung may mga concerns kayo, nakakalanas na sa panlalambot ni Manoy, makipag-ugnayan kayo sa 0917-110-6580. May mga medical experts po tayong nakastambay dyan. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug, Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon, kung gusto ho ninyong maabil ang discount na 10%, habang meron po tayong pagkakataong makakabil ng 10% discount, puntahan po ninyo yung Ultabayo Shop. Meron pong QR code dyan. I-click nyo yan. Pagkatapos, gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel para maabil po ninyo ang 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Iniyak naman ang Department of Trade and Industry, walang magiging pagtaas sa presyo ng sardinas. Kasunod ito ng pagbawi ng mga manufacturers sa planong 3 pisong dagdag sa halaga ng sardinas dahil sa manoy tumataas na production cost. Ayon sa DTI, napakiusapan ni Trade Secretary Cristina Roque ang mga manufacturer na wag na munang magtaas ng halaga matapos ang kanilang pulong kasama ang kalihim. Bonsod ito, mananatili pa rin sa 21 pesos ang suggested retail price ng bawat 155 grams ng delatang sardinas. Maganda umaga, Pilipinas! Isang linggong anti-drug operations ng Cordillera PNP nakadali ng 7 million pesos na halaga ng illegal drugs. Meron pang 4 na drug personalities na naaresto. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH 41 na imbag na bigat, Romy. Patuloy ang ipinagibayang pagsisikap ng mga anti-illegal drug operatives ng Cordillera PNP para tuloy mapuksa ang illegal drug activities sa Cordillera Region. Sa inilunsad na anti-drug operation sa loob ng 1 linggo, higit sa 7 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsam at 4 na drug personalities naman ang naaresto. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, 12 operasyon ang naipatupad sa loob ng 1 linggo. 3 dito ang implementasyon ng search warrant, 8 marijuana eradication operations at 1 service of warrant of arrest. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng 32,000, 120,000 fully grown marijuana plants, 4,000 marijuana seedlings,
62.27 gramo ng shabu at 15 ml ng liquid shabu na may kabong standard drug price na 7,093,898 pesos. 4 na high-value individuals naman ang natimbog sa Mountain Province, Apayao at Baguio City. Naging matagumpay ang mga naturang anti-drug operations dahil sa patuloy na tiwala at suporta ng komunidad at local government units na nananatiling susi sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at katiwasayan ng mga Cordillerans. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos ni Agnina. Oy, patok na patok ngayon sa mga tinatawag na digital nomads, ha? At mga kabataan, ang paupahan ng SM Development Corporation na para sa mga young professionals, ha? Pwede rin ito sa mga overseas Pilipino na meron pong mga pinoprocess at hindi pang matagalan ang pag-stay ho sa Metro Manila, na nagnanaos ng flexible at mala hotel pa rin na marirentahang bahay sa Metro Manila. Tinawag ng SM Development Corporation ang programa na Good Stay Suites. Ginagawa nitong parang service accommodation ng mga condominium units nito na maaaring bayaran ng buwanan ang renta ng isang tenant. Sa mga interesado dito, puntahan ho ninyo yung unang site nila dyan sa Shore Tree Residences. Sa harap po ng Mall of Asia Complex dyan po sa Pasay City. Tampok dito ang isang fully furnished unit na pinamamahalaan ng professional leasing team. Mabilis yung wifi, ha? May mga condo amenities, merong swimming pool halimbawa, gym at may lingguhang housekeeping. Meron din itong community team na nag-host sa mga event para matulungan ang mga tenants sa makilala ang mga namamalagi doon at makatulong din sa mga young professionals na nangungupahan, lalong-lalo na yung pong mga bago pa lamang sa Metro Manila. Iloilo City magiging host ng Second Action Air Shooting World Championships. Detalye na balita mula kay Jocelyn Maken ng Action Radio Iloilo. Maayong aga, Jocelyn. Napiling maging host ang lungsod ng Iloilo ng Second Action Air Shooting World Championship na inorganisa ng International Practical Shooting Confederation, ang pinakamalaking shooting sport association sa buong mundo. Nakaschedule ang shooting championship sa Hulyo 26 hanggang Agosto 3 na sasalihan ng mahigit 700 action shooting athletes mula sa iba't ibang bansa sa Africa, America, Asia, Europe, Middle East at Oceania. Noong nakaraang linggo, nagpirma ng Memorandum of Agreement sa Iloilo City Mayor Jerry Treñas kasama ang mga opisyal ng IPSC at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Magiging partners ng kompetisyon ng Iloilo City Government at IFFI, kung saan ang IFFI ang gagawa ng plano, schedule of events at magwe-welcome ng mga foreigners na dadating sa lungsod. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Jocelyn. Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Hayward, California. Maganda umaga, Pilipinas! Sa mga mag-a-apply ng US visa, makinig lang mabuti. Sisilipin na rin ng Estados Unidos sa Pilipinas, pati na ang mga social media accounts ng mga mag-a-apply ng US visa. Layunin ng hakbang na mapadali ang pagkilatis at sa pagkakakilanlan ng visa applicant upang matukoy kung kwalipikado ba silang payagang makapasok ng Estados Unidos. Ipatutupad ito partikular na sa mga kukuha ng F visa o yung student visa, Vocational Student Visa o M at saka yung J Visa o Exchange Visitor Visa na pawang non-immigrant visa. Paliwanag ng US Embassy, ginagamit ang impormasyong makikita sa social media accounts bilang bahagi ng visa screening process upang matukoy kung may posibleng banta sa seguridad ng bansa. Bonsod dito, pinapayuhan ng US Embassy ang publiko na mag-apply o mag-a-apply ng visa gawing public o pampubliko ang kanilang social media account. Ayan, ha? Kaya doon sa mga mag-a-apply ng US visa, di kaya pwede ba babanat-banat dyan sa mga nangyayari sa Amerika? Malamang madinay kayo. Maganda umaga, Pilipinas! May nabuo ng team si Mayor Isko Moreno na makakatuwang nito sa pamamahala ng lungsod ng Maynila simula sa June 30. Ito na po yung partial list ng Manila City Hall Department Heads sa ilalim ng administrasyon ni Yorme Isko. Chief of Staff, nagbabalik si Dr. Cesar Chavez. Secretary to the Mayor, Manuel Letlet Sarcal. Office of the City Administrator, Attorney Wardy Quintos.
Manila PIO, EJ Talagtag. Public Employment Service Office Head si Hiroshi Umeda. Manila Sports Council, pangungunahan ni Dale Evangelista. Manila Department of Social Welfare, Jerry De La Puente. At Department of Tourism, Culture and Arts of Manila, pamamahalaan naman ni Crystal Bagatsing. Labing-isang mga NPA na neutralize sa mga sundalo sa Eastern Visayas. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maungpay nga agad, Jimmy. Naitala ng Philippine Army ang 11 na neutralize na mga NPA, 15 mga baril ang nakumpiska sa kampanya nito sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni 8th Infantry Division ng Philippine Army, Major Jefferson Mariano. Ayon kay Major Mariano, itong panguna na nagawa ng mga sundalo sa kampanya laban sa mga NPA kaugnay sa seryeng mga successful operation sa lalawigan. Simula noong nakaraang Mayo hanggang sa Hunyo sa taong kasalukuyan, ang kasundaluhan nakag-record ng 5 enkwentro resulta sa kamatay ng 7 mga NPA at kakumpiska ng 9 na iba't ibang klaseng mga baril kasama ng mga iba-iba pang mga war material. 4 na mga NPA kalakip na ang high-ranking official ang sumuko naging dahilan sa kadiscovery ng mga baril na nakuha sa kinukutaan ng mga rebelde at 4 na mga matataas na uri ng baril kasama na ang pagsuko ng 2 pa. Noong nakaraang araw, 2 mga CTG members voluntary nag-surrender sa tropa ng 63rd Infantry Battalion sa Basa Samar nagresulta sa pagkakumpiska ng M4E1 carbine at M16 rifle. Ang mga CTG members na kilala na sina alias Jude, Atom, Iso at alias Nadine Briggs Aryan, pareho miyembro ng Sub-Regional Committee Sesame. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas. 57 makalipas ang alas 4 ng umaga sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity. Abay samantalin natin habang may mga natitira pang mga units. Ito po mga proyekto ng West Coast Realty dyan po sa Central Luzon. Ito na po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin, ayan si Vera Mabalacan, si Vera Bacolor, Samira at si Vera Prestige. Mga proyekto yan ng West Coast Realty dyan po sa Central Luzon. Abay, mantakin ho ninyo. Nasa loob po ng township, eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. Kaya hindi mo na kinakailangan lumayo pa para sa inyong mga regular na transaksyon. At napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 para po sa karagdagang impormasyon. Ang sabi nga po ni Sekretary ako, sir, noon, bago ho siya nalipat. Bakit ka pa mangungupahan pa? Kung kaya mo namang magkabahay na. Ayan, ha? Kaya para sa mga suki natin na naghahanap ng magandang investment opportunity, subukan po ninyo itong proyekto ng West Coast Realty dyan po sa Central Luzon. Ulitin natin 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, magandang umaga nga din pala. Teka, nagbagsakan dito sa harap ko. Bumigay Ayan, ha. Magandang umaga po sa mga suki nating nagtatanong kung sino ho si Dragon Lady. Kilala nila sa kung sino man si Dragon Lady, basta ito ho, si Dragon Lady, sinasabing may mga kasabwat, may mga nasa likod ho nito, na mayroon silang unholy alliance sa dalawang grupo na sangkot daw ngayon sa power play. Yun yung gusto nila, parang nagko-competition, Una daw dito yung tinatawag na Northern Alliance. Ayan, Kasama dito isang USEC lawyer na ang tawag daw dito having between his legs but mere golf balls. Tapos yung isa naman daw po, isa ding USEC na pinoproject ang sa kanyang sarili, who likes to shower but would not want to get wet.
Sila po ay pawang mga taga-norte, pero nag-ooperate dito po sa may bandang Southern Philippines. Talaga may pa-blind item na ganito ha. Yung second group naman, mas kilala sa tawag na Samahang Mekeni. Binubuo naman ito ng mga kontraktor na sinasabing close na close sila kay Congressman Sandro Marcos. Ano ha? At sinasabing ito daw po ay nagpipinance ng buong scheme ng mga pautot na nitong si Dragon Lady. Meron pa isang Yusek known for his ACDC demeanor. Meron din isang former Yusek na kilala daw po sa kanyang pamaypay attitude because he always pan-flame to get what he wants, and an ambitious former congressman famous for his courage to stab his enemies behind the back. Malupit daw ito kasi lahat yata ng mga naging Speaker of the House kinaibigan niya pagkatapos nung medyo nawawala na ng puwersa, lipat naman siya sabay saksak sa likod. Nakakatakot itong unholy alliance na ito dahil malamang ito daw po ang makasira ng tuluyan sa nagkakawindang-windang ng takbo ng ating gobyerno. Maganda umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat sa mga kababayan natin dyan sa Bulog, Cagayan, Malacanang, sinusulong ang responsableng paggamit ng AI. Nagbabalalaban naman sa disinformation habang papalapit ang SONA. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Patuloy na tinatrabaho ng administrasyon ang pagbuo ng national framework para matiyak ang responsableng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology para pangunahan ang ongoing research, international benchmarking at paglikha ng regular policy recommendations na magsisilbing gabay sa AI deployment sa Pilipinas. Sabi ni Castro, nais ng Pangulo na magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-aaral patungkol sa AI para makita ang advantages at disadvantages nito, gayon din ang best practices sa ibang bansa. Kasabay nito ay nagbabala ang Malacanang laban sa banta ng disinformation habang papalapit ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Hindi inaalis ng palasyo ang posibilidad na gamitin ang AI sa pagpapalaganap ng fake news at siraan ang gobyerno. Kaya naman muling hiningi ni Castro ang tulong ng social media at mainstream media para labanan ang fake news. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. This Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sa mga mandaragat natin, sa mga seafarers natin, magandang umaga ho sa inyo. Ingat! Alamin natin ang magiging lagyan ng panahon mula po sa Pag-asa. Kasama na natin ngayon si Kaobet Badrina. Kaobet, good morning! Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Sa ngayon po, yung low pressure area na ating minonitor nitong mga nakarang araw ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility kung saan po ito naging isang ganap na bagyo. So yung tropical depression po sa labas ng PAR ay huling namataan na sa 555 kilometro kanluran ng Baknotan sa lawigan ng La Union. Wala itong direktang epekto sa ating bansa. Actually nga po, ang nagiging effect po nito ay pinalalayo niya o hinahatak niya papalayo itong habagat. Kaya ngayong araw, inaasahan pa rin natin yung epekto ng habagat, bagamat medyo humihina na, posibleng medyo maulap na kalangitan pa rin ang mararanasan sa bahagi ng Zambales, Bataan at Palawan, itong mga nasa kanlurang bahagi ng Luzon. Samantala dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa ay makararanas pa rin. Mainit po yung magiging tanghali natin ngayon, Sir Angel, habang mas malaking chance ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon po, wala rin tayong nakataas na gale warning. So sa mga maglalayag po, kanina nabanggit nyo yung mga mandaragat, sa mga maglalayag po sa ating mga karagatan, ligtas na pumalaot ang mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Maliban na lamang po kung minsan pag may mga thunderstorms, minsan bigla pong lumalakas yung alon, so iba yung pag-iingat pa rin. At ito po, ang latest sa lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina. Magandang umaga po. So, Kaobet, wala muna si Bising.
Bising ba yun? Wala po, hindi po siya pinangalanan dahil po sa labas siya nabuo. Kaya nga, tapos papalayo na. Opo, papalayo na. Wala na siyang magiging direktang epekto. Okay. Ang Mindanao, maulan uli? Hindi pa naman, Sir Angel. Mga usual na thunderstorms ang maranasan sa Mindanao. Thank you, Ka-Obet. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si Obet Badrina mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At muli, kung tayo ho'y may mga importanteng lakad at syempre, huwag natin kalimutan yung mga paghahanda natin ng ating mga emergency kit. Lagyan po natin ito ng family alcohol. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ibinalik na sa full capacity status ang buong Israel kasunod naman ang pag-anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Iran at ng naturang bansa. Sa anunsyo ng Israel Defense Force Homefront Command, maaari nang magbukas ang mga paaralan at mga lugar na pinagtatrabahuan, wala na ring limitasyon ang pagtitipon at pagsamba. Gayunman, patuloy ang payo ng Embahada ng Pilipinas sa mga Pilipinong nasa Israel, patuloy na maging maingat, alerto at laging i-monitor ang IDF safety guidelines, gayon din ang mga advisories mula po sa ating Embahada. Maganda umaga, Pilipinas! Ikinasindak ng publiko ang nangyaring pag-atake ng Iran sa Al Udeid Air Base sa Qatar. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin kay Arlene Calabon Caraos, isang OFW sa Qatar, nakakatrauma daw talaga ang naririnig nilang malakas na pagsabog. When I was in the kitchen, nakarinig na lang po ako ng malakas na sa loud bang. So, akala ko parang normal lang na may naplata ng malaking gulong or truck or whatsoever. So, when I asked my husband, parang natulala din siya. And then, ayun na po, nung nag-open ako ng Facebook ko, ng social media ko, dun ko nakita yung mga live nung iba nating kababayan na nandito. And nakakatrauma po, sa totoo lang. Ayun. Pero hindi lumika si Caraos at ang kanyang pamilya dahil maayos naman at ligtas ang kanilang kalagayan. Ganito Caraos na nagpapatuloy ang mga paalala sa kanila ng Philippine Embassy sa Doha, Qatar, maging ang gobyerno nito para sa mga dapat gawin sakaling mangyari ang worst case scenario. Medyo may marami-rami yung pinakawalang pinakawalang missile ng Iran papunta ho dito sa Qatar, pero lahat ho yun naharang ng US Air Defense. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa mga kababayan nating pabalik na ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate ha. Meron ho tayong imported, locally made na tsokolate. Ito po yung tangerine chocolate. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ang kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, yung pong ating mga magsasaka, yung mga magniniyog, nagpo-produce na ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Pero ngayon, ang kakao beans, ang mahal ha. Habang mahal din ang kopra. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, pinagmamalaking gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Pero alam ho ninyo, isa sa mga dapat tutukan ho natin, bukod ho dito ho sa mga pagtatanim ho ng puno,
Ano nga bang impact ng climate change sa sektor ho ng ating edukasyon? Alam ho niyo, nakakatuwa na meron ho tayong makakasama ngayon mula po sa UNICEF. Isa pong education specialist mula sa UNICEF Philippines. Si Nicolas Niki Tenasas ay mahigit 2 dekada nang may karanasan sa basic education, higher education, technical and vocational education training at inaaral ho nila yung mga konteksto ng impact ho ng climate change sa ating pong mga kabataan, lalong-lalo na sa mga nag-aaral. Boss Nicky, Sir Nicky, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Good morning, Sir Angelo. Thank you for having us. Medyo malinaw po ba ako? Okay. Ayan, loud and clear, Nicky. Una siguro, doon sa mga pag-aaral na inyong ginawa, ano na yung extent ng impact ng climate change dito po sa pag-aaral ng ating mga kabataan? Philippine context. Thank you, sir. Ang kailangan po natin tandaan dito, sir, ay meron po tayong tinatawag nating learning crisis. Ibig sabihin, yung mga bata natin na 5 years old ay grade 5, hindi pa po sila nakakabasa sa grade 5 na level. So sa sitwasyon po na yon, marami po tayong competency or mga kaalaman na kailangan matutunan ng bata. Ang problem po natin, kung lagi pong walang pasok dahil hindi po tayo nakakapaghanda para sa climate occurrence na kailangan natin mag-suspend. Ayun, di lalo pong hindi sila makakapasok and then hindi po nila mahahabol yung mga competency na kailangan nilang aralin. Yun po yung major concern natin kasi 200 days or more, mga 210, between 200 to 210 po ang ating school days. Tapos sa mga ibang region po sa pag-aaral ng EDCOM, parang sa ibang region umabot sa first half pa lang ng taon last year, 30 days na kagad ang nawawala, parang ganon. So, ang laki po nung time away from school and then hindi naman ho natin masabi na pag nasa bahay sila, mag-aaral sila or matutulungan sila ng magulang nila. So, medyo nahihirapan po tayong humabol dito sa tinatawag nating learning crisis. Yung learning crisis, anong naging reference natin ito? Mayroon ba tayong pinagkumparahang ibang bansa na sinasabi natin dapat yung grade 5, ganito na yung learning competency? So, yes po, saan natin ikinumpara? Dalawa po ang naging basis natin. Yung una po, bago po mag-pandemic, yung tinatawag natin na PISA, Program for International Student Assessment, ang chinek po noon mga 15 years old. Medyo hindi na po maganda ang ranking natin doon sa among 81 countries. Tapos po, right before the pandemic, lumabas po yung result nung tinatawag natin na Southeast Asia Primary Learning Metrics, CPLM. Yun naman po, 10 years old naman po ang target nun. So around grade 5 students. Doon po, nakita natin na yung 2019 data po yun, bago pa mag-pandemic, sir. 9 out of 10 na grade 5 students hirap po sa reading comprehension, hindi po makabasa sa level ng grade 5. So you can imagine, bago pa po mag-COVID yon, and then nag-COVID pa po tayo, close po ang schools natin for physical classes ng 2 years, medyo marami po tayong hahabulin na competency. Based po sa recent na estimate namin, ang pwede natin expect na ang bata na nasa grade 4 level, for example, baka ang natutunan pa lang niyang competency umaabot pa lang hanggang grade 2. Ganyan, yun pa lang po ang level niya. So marami po tayong hahabulin. Ang tinutukoy natin, public school, not necessarily private school. Ano po yun? Kasi po ang private schools po natin sa basic education, less than 10% lang naman po. So kapag nag-e-exam po itong PISA at saka po itong CPLM, represented naman po ang private school. So lahat po yan. Ang ibig natin sabihin dyan, lahat po ng private at saka public schools natin. Nationwide po talaga. Ang ganung klase ang competency? At grade 5, grade 2 pa lang? Opo. Ang national average po natin, yun nga po, 9 out of 10 hirap po magbasa sa grade 5 level. Nikki, doon sa mga pag-aaral nyo, kasi nga pinasabi natin nasa learning crisis tayo, no, ha?
yung climate resilient education na ginagawa ng ibang bansa, meron ba tayong matatawag na model na pwedeng gayahin? May best practices ba na ginagawa mga kapitbahay natin in terms of climate resilient education? Opo, actually ang UNICEF po, meron pong, di po ba present kami sa 170 countries nationwide. Meron po tayong mga models na magandang example and meron din po tayong framework. So, ang mga pwede po natin gawin diyan, number one, ayusin po yung yung infrastructure natin. Kasi po, pagka nasira po yung infrastructure, yun, sigurado, kahit wala na yung sakuna, hindi pa po makakapasok pagka nasira yung school. Pangalawa po, yung nabanggit ninyo na ipasok din po sa curriculum para yung community natin, pati yung mga estudyante, meron din po silang mga mitigation activities na parang naka-ready rin po sila pag ganito ang nangyari, ito po ang alternative, ganyan. And then lastly, maganda po na meron tayong emergency preparedness kasi po minsan naman kahit po sobrang ready naman tayo, saka nagpe-prepare tayo, talagang mangyayari po ang sakuna. So pagka talagang tumama naman siya, ano naman ang gagawin natin? Yun naman po ang So, ang mga katulad natin, mga island countries na medyo prone po sa mga weather patterns. Sir, dito po sa baka po sa pag-aaral din ninyo, nakita ninyo na ang Philippines po, number 1 po sa World Risk Index. Talagang top-notcher tayo doon sa World Risk Index. Pero ang gusto ko lang po idagdag, kasama rin po tayo sa top doon sa tinatawag natin na Children's Climate Risk Index. So, ibig sabihin, pagka meron tayong climate problems, yung children po natin, isa sa mga pinakamalaki ang epekto ay sa kanila. So, doon naman po ang kasama natin sa listahan na yun, North Korea, Papua New Guinea, ganyan. So, kailangan po nating humabol in terms of yung nabanggit po sa inyo, yung infrastructure, yung learning, yung education natin, at saka yung emergency response. Kasi nga, yung mga magulang ko minsan, hindi naman nila ma-assume yung function ng teacher dahil wala din silang competency, unlike sa ibang bansa na pag uwi ng bahay, ang tutor niya yung mga magulang. Ayan, experience namin ng mga maliliit kami, although siguro advantage namin dahil ang nanay ko teacher, kaya pag uwi namin, paggawa mo ng homework, may taga-check ka agad, tapos may tututok, siguro yun isa sa mga gap na dapat na tingnan din, baka meron tayong parent tutor program na pwedeng isulong, para ma-reinforce at hindi lang aasa sa teacher. Ilan ba naman yung teacher, di ba? Pagkatapos ang mahal pa ng tutorial services ngayon, di ba? Opo. Walang follow-up So meron naman pong recognition ng ating gobyerno na yun nga po kasi wala naman ho tayong eskwelahan kung paano po maging mabuting magulang, di po ba? So meron po tayong tinatawag na Parenting Effectiveness Law yata. Talagang ang layunin po noon ay tulungan po ang ating mga magulang na malaman kung ano ba talagang ibig sabihin ng tamang pagiging parent. So hindi lang po sa pag-aaral ng mga bata, sa pagtuturo, pati po sa overall na home environment. Kasi po lumalabas po sa mga pag-aaral natin na hindi naman po laging may kinalaman sa utak mo or sa cognitive power mo yung pagkatuto mo Minsan po, pagkapanganak mo pa lang, yung nourishment na nakukuha mo, parang tama ba ang pinapakain sa'yo ng magulang? Kompleto ka ba ng mga bakuna? Ganyan. Tapos yung environment mo, okay ba para sa socialization? Or iniiwan ka lang ba na may kasama kang cellphone? Tapos nakatingin ka lang doon habang bata ka pa, hindi ka pa marunong magbasa, pero sanay ka na sa cellphone, di ba? So, yung overall environment din po na napoprovide ng magulang, kailangan tulungan din po natin silang maintindihan na holistic development po ang kailangan ng bata. Hindi lang po yung dahil matalino ako, matuturuan kita, or dahil hindi ako nakapag-aral, hindi kita matutulungan. Yung overall environment din po, yung support natin sa mga bata, yung hindi sila nag-undergo ng child abuse, ganyan. Factor din po yun, sir. Okay. And then lastly, sir, in terms of yung
learning naman talaga po ng magulang. Kung nagkataon po na talagang hindi po nakatapos ang magulang, meron po tayong tinatawag na alternative system, ang alternative learning system. Yung Department of Education po, nagbibigay po ng edukasyon din po sa kahit na adult na. So para makasabay din po yung yung sabi nyo kasi nahihiya yung ibang magulang kasi parang yung anak nila mas marami pang alam kaysa sa kanila. Kadalasan. So dito po sa ALS natin, talagang makakasabay naman po kahit paano itong mga magulang natin. So kung hindi man sila ang maging talagang nagtuturo, at least sabay silang natututo and then na-encourage po nila yung mga anak nila na, oy, sabay tayo mag-aral, tingnan natin to. Ganun po. Oo. Although, yun nga, kulang din tayo ng infrastructure para dun po sa ALS. Kaya kinakailangan talaga taasan natin ang pondo ng edukasyon. Ang sabi nga nila, ang isang tyrant daw, pag ginusto niyang lumawak ang kanyang kaharian, gawin mong obobs. Huwag mong pag-aralin ang mga mamamayan mo, 'di ba? Para lumawak ang iyong tumaba ang iyong tyranny, no ha? Hindi, wala naman tayo siguro sa ganung status, ano ha? Okay. Pero ang kagandahan po ng yung mga wisdom ng framers ng ating 1987 Constitution, talaga pong nakalagay doon na sa national budget natin kailangan po education ang pinakamataas. Talagang i-prioritize po ang education. So meron pong wisdom kahit dati pa, kailangan lang po natin itong talagang i-monitor. Okay. Nikki, yun po ang pwede natin gawin. Realizing those problems, ano yung mga intervention na ginagawa ng UNICEF dito sa Pilipinas in particular? Okay, sir, as part of the United Nations, ang role po namin talaga is to advise yung government, di po ba? Tapos po ang UNICEF, talaga pong ang focus po namin yung child's rights. So education, isa po yan sa mga fundamental rights ng bata. Ang ginagawa po namin is tumutulong po kami sa government na magbigay po ng evidence sa kanila, katulad po ng mga study, o kaya mag-pilot po ng mga program, tumulong po sa kanila sa pag-implement ng mga program para makita po natin kung alin ang gumagana. So meron po tayong tulong sa kanila in terms of early childhood education, meron po tayong tulong sa kanila in terms of yung ALS, meron po tayong tulong sa kanila in terms of actually yung employability ng mga ng mga teenager natin. Tapos karamihan po ng programs natin nakatulong po sa mga specific programs po ng basic education, yung mga, kung narinig niyo na po, yung mga multi-grade school, sir, sa mga malalayang lugar, sa isang classroom 2 o 3 grade ang magkasama kasi konti lang naman po ang mga bata, konti po ang population. Tapos gumagawa tayo ng pag-aaral para po sa mga budget, ganyan. Okay. Oo. Teka, Nikki, napuputol yung linya mo. Hindi ba kayo naapektuhan doon sa ginawang pagbabawas ni President? So medyo marami po kami. Nikki. Ano po ulit, sir? Napuputol yung yung feed mo. Anyway, tinatanong ko, hindi kayo naapektuhan doon sa pagbabawas ng budget ni President Trump? Di ba binawasan yung mga UN agencies? Meron po. Actually, sir, meron po. Nung una, dahil ka-partner din po namin ang USAID, ang nangyari, medyo kami ang sumalo ng ibang parts nung nag-pull out ng USAID. Kami ang sumalo. Pero ngayon, later on, medyo naramdaman na rin ho namin at the global scale na medyo kumukonti po ang mga contribution. So, meron din po kami mga adjustment na ginagawa internally, pero sa Philippines parang minimal lang naman po ang impact. Okay. Meron kayong binabanggit dito na mga initiative ng UNICEF para sa pagtulong. Alam nga natin may matinding kakulangan ng classroom, 105,000 classrooms ang kinakailangan. May mga intervention ng government through DPWH at saka yung Public-Private Partnership Center, Paano pumapasok dito ang UNICEF, Nikki? Dito po, ang main contribution po namin is makipag-dialogue sa government in terms of yung design po natin ng classroom na climate resilient. Sir, ang gusto ko pong natin dito is medyo may tayo, parang may limitation po tayo siyempre sa pagko-construct. Alam niyo naman po na malaking siya. Pero malaking part po ng tulong namin is to help them design kung ano po dapat ang itsura nitong climate resilient natin para po hindi po sila laging nasisira or yun po ang natin. Meron ba nun?
contribution. Ina-adapt naman ng DPWH yung design. Ano po yun kasi meron pong mga interagency na grupo po dyan, yung cluster natin. They help yung design. So, depende po sa lugar, depende po sa klase ng hazard. Yun po ang nagiging decision ng DepEd kung paano po nila dapat i-design yung classroom. Oo. But right now, ang sinasabi nga natin, kinakailangan i-address natin yung learning crisis ng mga kabataan. Actually, kasi ito naman po pwede naman talagang pwedeng ma-reinforce, Kaya lang, sa totoo lang, Nikki, sabi ko nga dito, para akong siraulo paulit-ulit ako, para akong hindi na siraulo. Sirang plaka pala, Ang sabi ko nga, basic tool para matuto at ma-develop ang mindset ng mga bata sa kahandaan is bigyan sila ng whistle. Itong whistle, ganito. Para magsilbing para ma-develop nila yung mindset na pagka may whistle ako, dapat pala nagre-ready ako sa iba't ibang uri ng kalamidad, na iba't ibang uri ng may emergency, di ba? Hindi, wala. Yung mga politiko, ayaw nga mamigay ng whistle. Isa naming advocacy dito is that yung mga bata po, sir, hindi po sila biktima lang. Meron din po silang magagawa para sa climate change adaptation and mitigation. Marami po kaming programs with children na ang gaganda po ng mga ideas nila, yung mga pagtulong po sa ating mga dagat, ganyan, yung paglinis ng mga dagat natin and mga So, siguro time na rin po na itap natin ang mga kabataan para tumulong din sila dito sa preparedness natin. Maybe hindi masyado sa emergency response, pero at least sa preparedness, sir, marami pong magagawa ang bata. Baka meron kayong compilation yan, Sir Nicky, pwede nating i-showcase. Pwede nating i-showcase dito sa program para maging example ba? Di ba? Makita nila na ang mga bata pala pwedeng magawa, it may be that simple, pero madami po kaming advocacy materials tungkol dyan, sir. Pwede po namin ipadala sa inyo and then set up na lang po natin kung paano natin siya ipapaliwanag sa mas maraming tao. Para sabi ko nga, ang mass media kasi, hindi lang naman to naghahatid ng balita. We should serve as a tool ng pag-educate ng ating mga kabataan para eventually ma-imbibe nila, ma-internalize nila yung ganitong klase ng mindset. And Nikki, thank you. Sir, Sir, last point ko lang po. Nung nagko-consult po kami sa aming planning, yung country program po namin, talaga pong kasama po ang mga bata sa kinoconsult namin. And tinanong namin sila, do you think dapat magtrabaho kami sa climate education or sa climate change? Yun ang sinasabi nila sa amin. Hindi namin ma-imagine na meron pa kayong ibang gagawin kung hindi tungkol sa climate change. Kasi existential crisis in the sense na pag ito lumala ng lumala, anong future ang meron kami? Diba? Yun ang nakakatakot doon. Nare-realize nila na kapag lumala ng lumala ang weather patterns natin, ang climate natin, in the future, parang hindi na malinaw paano sila mamumuhay. Diba? Yun yung So, alam po ng mga bata and I think we can harness their energy and yung talagang enthusiasm nila dito po sa mga adhikain natin sa pag-improve or pag-adapt dito sa ating climate situation. Nikki, count us in. Kasama mo kami dito sa advocacy ito. Kasama kami ng UNICEF, kasama tayo ng DepEd dito sa pagtugon dito po sa pagde-develop ng climate resilient youth, mga kabataang handang humarap sa susunod pang mga hamon ng kalikasan. In the meantime, Sir Nicky, again, thank you. Maraming salamat sa inyong mga efforts na ginagawa at sa inyong pagmamalasakit para sa mga kabataan. Thank you. Maraming salamat, Nicky. Sir, salamat din po sa pag-invite sa amin. Hope to talk to you soon. Thank you po. Please, yung mga learning materials sana po pwede nating ibahagi. Si Nicolas Nicky Tenasas mula po sa UNICEF. Maganda umaga, Pilipinas! Isang pwedeng gawin ng mga magulang, ituro lang natin, anak, itong kahalagahan ng kawayan. Ang kawayan ay hindi lang pang toothpick, hindi lang pang barbecue stick, hindi lang pang tuhog ng lechon o ng banana cue. Alam mo, ang kawayan, pagka itinanim natin, naglalabas ng mas maraming oxygen at nag-a-absorb ng maraming carbon dioxide.
Kaya magtanim tayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi pa masyadong nanunood sa sa kamalayan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng pagtatanim ng kawayan. Kaya bilib ako dito kay Kaador Plato Di ba? Isa kagad siya sa nakakita ng opportunity para ho sa pagpapadami ng kawayan dyan po sa watershed ng Angat, Bulacan. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:30 ang oras sa buong kapuluan. Saan yung location ni Sherwin Alparo? Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dali lang doon sa mga nag-aabang kung nasan si Sherwin. Ito muna Flash Report. Flash Report! Medyo naantala po ang operasyon ng LRT2 dahil nga po sa problemang teknikal. Oras ng pagbubukas inuurong na ng alas 6 ng umaga sa halip na po sa original schedule na alas 5 ng umaga. Nako, may detalye po si Boy Gonzales sa Boy. Kuyang Angel, kaya yung ibang mga pasahero ay napilitan na sumakay ng jeep at iba pang ride-hailing services na dito sa LRT Resurrecto Station sa Luzon ng Maynila. Ito matapos na mag-anunsyo ang LRT2 na pasamantala maantala ang biyahe ngayong umaga. Nabatid na nag-abiso ang pamunuan ng LRT2 na mag-umpisa alas 6 ng umagang biyahe mula Recto Station gayon din sa Antipolo Station. Batay sa anunsyo, ang pagkakantala ng biyahe ng LRT2 ay dahil sa technical problem sa banda o bahagi ng Katipunan area. Isa naman nakikita problema ng mga pasero ay ang mga jeep na punuan na ngayong umaga dahil galing pa ang mga ito sa Divisoria. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. O eto na doon ho sa mga nag-aantabay kung nasan si Sherwin Alparo, mga taga-barangay, Malahacan, May Kawayan, Bulacan. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. May mga gwapong nag-iikot dyan, mamimigay lang ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! Pamalengke muna tayo. Nasa 4th Avenue Market ngayon sa Caloocan si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Good morning at bahay mo taga Kuya Angel doon sa mga ngayon palang mamalengke na yung latest price dito sa may 4th Avenue Market sa Caloocan. Ang presyo ng manok Kuya Angel na paboritong bilhin ng mga nanay para sa kanilang mga anak. Urong sulong yung presyo. Kapon meron 230, ngayon naman ay dito sa palengke ay 240. Yung bawat kilot meron ding 250. Kaya may choice kang mamili kung anong presyo dun sa gusto ng presyo ng manok. Ang presyo naman ng karne ay 390 pesos. 390 naman sa kasim, habang yung pork chop ay 400. Ang giniling ay 400. Yung pata, unahan, ay 360 at yung pata sa hulan ay 380. Mabibili naman ng 410 ang presyo ng liempo. Bumaba ng 10 piso naman itong presyo ng kapik ay mabibili mo ng 490 at 450 naman yung ulo at paa. Sa presyo ng mga isda, ang bangos ay merong tag 180, yung siguro maging isang tagkal, at yung pinakamalaking bangos ay 260 yung bawat kilo. Ang galunggong 160 yung medyo kaliitan, at yung standard yung laki ay mabibili ng 220 pesos bawat kilo. Sa sugpo, mula 480 hanggang 1,000 pesos. At yung pinakamagandang klase naman ay 1,200. Ang yellowfin, 260 hanggang 400 pa rin. Ang tilapia, 130 hanggang 180. Sa presyo ng gulay, yung kamatis na halos napakarami ngayon, ay mabibili ng 20 to 50 pesos bawat kilo. Ang labanos, 90 pesos. Ang talong naman, 50 pesos. At meron namang 70 pesos bawat kilo. Mabibili ng 160 hanggang 210 ang luya. Ang sibuyas naman, 80 hanggang 220.
Sa bawang 60 hanggang 80 pesos, ang sayote 40 pesos bawat kilo. Sa repolyo 50 hanggang 70 pesos. Pechay Bagyo 50 pesos pa rin. Yung Pechay Tagalog 60 pesos. At yung patatas 40 hanggang 60 pesos. Ang siring labuyo 100 pesos. At yung kenchay, ito yung kenchay na talagang hindi nagbabago presyo, ay 700 pesos pa rin bawat kilo. At ang broccoli 220. Sa presyo naman ng bigas ko, Angel, mula 48 hanggang 80. Ito yung 80 yung dito natin at yung malagkit merong 70 at merong 80 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report mula pa rin sa Fort Avenue sa Caloocan. RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas. Magandang umaga din kay Mayor Sena Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas, kay Ambassador Harry Amping. Oy, Dr. Jessica Dean ng LDL Vision. Good morning din po sa inyo. Tsaka syempre, doon po sa mga nakatutok sa atin dyan sa San Diego, California, yung ating Midnight Singers. Good morning po sa inyo. Tita Lloyd, Tita Cora, si Ma'am Linda, Sir Art, si Boss Manny, at saka si Boss Junior Mbao. Ayan, magandang umaga po sa inyo mga suki. Ngayon, nagdiriwang din po ng birthday niya ngayon si Attorney Hill Meneses. Binabati siya ng mga poging membro din ng Mapitagan. Attorney Hill Meneses, Class 80 po ng PMA. Pogi, speaking of Pogi, hindi po totoo na kahapon ay nagpulong ang mga babanggitin natin para palakasin ang pambansang organisasyon ng mga gwapong inaapi. Pogi, Pero mapatiin ko na rin si Justice Sinergito. Justice, good morning po sa inyo, agan ho niyo gumising, At saka kay Justice Max De Leon, Secretary General ng Samahang Pogi. At saka si Justice Ed Caldona. Magandang umaga po sa inyo, Yung isang yung isa sa mga original na Pogi, yung dating court administrator, ngayon po ay justice na ng Korte Suprema. Si Justice Raul Villanueva. Justice, good morning din po sa inyo. Ma'am Sally, kumusta na po kayo, At maraming salamat. So, hindi ho totoo na nagpulong para palakasin ang samahan ng mga pogi. Maganda umaga, Pilipinas. Mas pinag-usapan doon, hampas lupa. 31 na repatriated OFW mula Middle East agad na pinagkalooban ng financial assistance ng DSWD. Detalye mula kay Bal Gonzales sa Rich My Bal. Kuya Angel, patuloy pa ngayon na nagsasagawa ng assessment ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa dagdag na tulong na pagkakaloob sa mga umuwing mga OFWs na apektado ng giyera sa pagitan ng Iran at Israel. Kagabi, bukod sa mga opisyal ng OWA, DMW, DOH at TESDA, ay kabilang ang DSWD sa sumalubong sa 31 repatriated Pinoy workers na nagtatrabaho sa Israel, Jordan, Palestine at Qatar. Maliban sa tulong pinansyal mula sa OWA at DMW, ay nagkalod din ng tig sa 10,000 pisong DSWD sa bawat isang mga returning OFWs. Kabilang sa mga programa ng DSWD ang pagbibigay ng medical, food, transportation, legal at livelihood assistance at rin ang mental health at psychosocial support. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Pinuri naman sa may pasasalamat si Senator Bongo sa mga bumbero ng bansa na naging katuwang sa pagtulong sa mga biktima ng sunog. Inilarawan ni Senator Go, Chairman ng Senate Committee on Health, ang mga bumbero na handang isakripisyo ang sarili para sa ng kapwa. Ginawa ni Senator Go ang pahayag sa pagdalo bilang guest of honor at speaker sa pagtatapos ng mga bagong opisyal ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay Senator Go, marapat lamang na pasalamatan ng mga bumbero dahil sa isinasakripisyo nila ang kanilang buhay sa ngalan ng tungkulin. Wala nang iproklama bilang number 1 senator nitong nakarang eleksyon. Sunod-sunod naman ang naging pagbisita ni Senator Go sa mga biktima ng sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, ang pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons na inilabas ng Senate Impeachment Court ay magtutulak upang magtuloy-tuloy na ang proseso at magsimula ng paglilitis ayon kay House Prosecution Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy.
Ipinahayag ni Bukoy ang kanyang kumpiyansa na magsisimula na ang trial proper sa kabila ng pakiusap ni BP Inday Sara na ibasurang impeachment court ang kaso laban sa kanya dahil nalabag umano ang proseso ng impeachment. Sinabi ni Atty. Bukoy na sa halip na sagutin ang mga paratang sa reklamo, pinili ni BP Inday na kwestiyonin ang prosesong sinusunod na mababang kapulungan sa pag-impeach sa kanya. Iginiit din ang tagapagsalita ng prosekusyon na ang sagot ng Vice Presidente sa subpina mula sa impeachment court ay dapat na magtuloy sa pre-trial sa pagtatapos ng trial proper. Dapat daw po ay pagkatapos sundanan ng trial proper. Hindi umano sinagot ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon na nakasaad sa articles of impeachment kundi tinangkang takasan ng mga ito sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa proseso. Ang kay Attorney Antonio Odi Bukoy, tagapagsalita nga ng prosecution team ng House of Representatives, hindi ito ang kanilang inaasahan kaugnay ng naging pahayag ni BP Inday na bloodbath. Ayon kay Bukoy, ang pagkwestiyon sa proseso ay isang hakbang para ilihis ang atensyon mula sa mga pangunahing issue. Noong Lunes, nagkain ang Vice Presidente ng answer ad coetelam sa Senado bilang impeachment court, isang kondisyonal na tugon sa pagkwestiyon, kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng impeachment court. 45 na makalipas ang alas 5 na umaga. Kalipas ang alas 5 na umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo nagtataglay po ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, na-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Nakatutulong para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, napapanumbalik natin ang sigla ng ating katawan. Kung may mga katanungan pa ho kayo, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang ultamayo ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. Ngayon, ang paalala ho natin, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung gusto nyo makabil ng 10% discount ng ultamayo, bumili ho online. Puntahan po ninyo yung ultabayo.shop, i-click yung QR code at gamitin ang code na Kuya Angel. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa H Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Sandali lang, yan lang, tsaka Giselle, si Sherwin meron na pong nahuli. Sherwin? Yes, Kuya Angel, magandang umaga. Magandang umaga, Kuya Angel. Yes. Hello? Yes, naririnig na kita. Malinaw naman. Malinaw na malinaw. Kitang-kita kong kagwapuhan mo. Malinaw na. Hindi, si Tata yan. Malinaw na malinaw dahil dito sa Barangay Malahakan, sa May Kawayan, Bulacan, sa St. Francis Village Annex, nahuli natin to si Tatay na nandito sa outpost at nakatutok sa gisaris. Pakita mo, Tatay, yung cellphone mo. Sa camera, yun o. Pakita niyo po yan. Ayaw ipakita. Nakatalikod yung cellphone. Tatay, pangalan niyo po? June Natividad po. Tatay June Natividad, palagi ka nakatune in sa Disarray. Yes po. At tuwing anong oras ka nagsisimula makinig? Tuwing umaga po. Tuwing umaga? Opo. Kaling araw pa lang, nakatutok na. Opo. At sino paborito mong announcer sa Disarray? Angelo Palmones, Anthony Taberna. Angelo Palmones! Buti hindi pinaghalo, no? Kasi palagi na lang Angelo Taberna. Angelo Palmones! Kung hindi Anthony Palmones. Sige. Go. Naririnig ka, Sherwin. Okay, dahil paborito si Angelo Palmones, ito meron ka 1,000 pesos. Yay! Siyempre meron kang Diesel Age Grocery at meron ka pang naimbag na bigas mula sa DCRA. Yay! Salamat po! At dahil Palmones, ay nandito ka, naka-duty ka sa outpost, pakita mo yung outpost, eto. Pwede ka rito sa outpost na magsuot ng DCRH uniform. Yan, ha? Yay! Maraming salamat po, DCRH. Ako, maraming salamat din sa patuloy mo pagtutok sa DCRH. May babatiin ka ba? Binabati ko po yung taga St. Francis Annex po, Malahakan. Ayan, mga nakatune in dito sa St. Francis Malahakan, dito sa May Kawayan. Maraming salamat sa palaging pagtutok sa DCRH at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DCRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa Malakas promo RH number 6. Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin.
Umaga, Pilipinas. Police Techniques. Yan daw po yung programang ibabalik ng PNP. Detalye mula kay Edgel Paro sa RH52. Edgel. Kuya Angel, sinimulan ng pagbabalik ng Philippine National Police Fitness Coaching o Fitness Conditioning Program na mas kilala bilang Police Techniques. Ito ay bilang tugon pa rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Nicholas Torre III para mabawasan ang timbang ng mga matatabang pulis at tamagan ng kanilang tungkulin. Sa ikang ceremonial sumba sa Camp Crame, sa bayan nagpapawi sa mga contingent mula sa iba't ibang unit na huli pang ginawa noon pa palang isang taon. Sa mensahe ng PNP Chief na binasa, si Deputy Chief PNP for Administration, Police Lieutenant General Jose Melencio Natardes Jr., sinabi niyang mahalaga ang Police Techniques para makamit ang malusog na pangatawan at malinaw na kaisipan ng kanilang hanay. Kasadong gawin ang naturang pag-isanay tuwing Martes at Huwebes sa lahat ng unit ng PNP sa buong Pilipinas. Nilinaw naman ang hanay ng pambansang pulisya na wala silang inotorisang fitness coach at nakadepende sa mga unit kung anong uri ng pagpapapawis ang kanilang gagawin 2 beses kada linggo. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, mahigit sa 200 Pinoy ang undocumented sa Middle East. Ano, nakabalik na ng Pilipinas? Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Tinataya na 205,385 mga Pilipino ang undocumented pala sa gitnang silangan. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, partikular yan sa Abu Dhabi, Bahrain, Dubai, Israel, Jeddah, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, KSA, Morocco at Qatar. Kaya naman aminado ang OWA na nahihirapan silang tuntunin ang mga ito ngayong tumataas ng tensyon sa rehiyon. Gayunpaman sinabi ng OWA Administrator Pioy Kaunan na handa pa rin silang tulungan ng mga undocumented nating kababayan kabilang na ang repatriation. Hindi naman anya maaaring magkwenta ang OWA kung sino mga Pilipino ang may dokumento o wala para lamang bigyan ng tulong sa gitna ng palitan ng missile attack ng Israel at ng Iran. Pero umaapila si Kaunan sa mga Pilipino na gustong mangibang bansa na dumaan sa Department of Migrant Workers at OWA para na rin sa kanilang proteksyon. Sabi naman ni DMW USEC Felicitas Bay, may ibinibigay silang tulong pinansyal sa ilalim ng Action Fund para sa pareho ng mga undocumented at documented na mga Pinoy. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ayun, 200,000 na mga Pinoy. Ngala ko 200 lang. 200,000 plus. Nako. Dapat nagpapadocument ho kayo para pagbalik ho ninyo ng Pilipinas, maka-avail din ho kayo dun sa mga programang pinagkakaloob ho ng gobyerno. Halimbawa, mga pabahay. Sayang yung ipon nyo. Pwede nyo pambili sana yan ng bahay dyan sa St. Monique Balay. The most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan na may balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Yung po yung tinatawag nilang luxurious living but affordable housing. Pagkagising po ninyo, gusto mo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, punta ka lang sa balkonahe at yan po ang sasalubong sa inyo. Ilan lamang ho yan sa mga amenities na available dyan po sa St. Monique Balay. Kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng brand new Honda Click. Ganda Umaga, Pilipinas. Susunod na po ang 2x2 sa Tang-Asias Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palamones muli nagpapaalala sa inyo magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po sa iniwang aral sa atin ni Bill Gates. Ang sabi niya, it's fine to celebrate success, but it is more important to heed the lessons of failure. Isa na umaga.